It's a great morning for everybody. Salamat po sa inyo sa pag-tune in dito sa ating Facebook Live where we are going to talk about the success story of our PNLE students who recently passed their nurse licensure examination here in the Philippines. I am joined by my co-host, Sir Ryan Alexander Lim, who is currently in Pennsylvania. Andito po ako sa Pilipinas. Si Ma'am Lori ay andito rin po sa Pilipinas, so providing you inspiration on how they made it, on how Miss Lori able to make it on her PNLE. Earlier, nung hindi pa tayo live, nagbanggit si Ma'am Lori sa amin ng a little bit of her background, and it's very interesting. And we are very excited to share with you her story as well. We are very proud of everybody who made it on their examination last May 5 and May 6. Meron tayong 6,935 na passers. And we are all so proud of your success kasi alam namin it was because of your sleepless nights, sobrang determination, diligence ninyo, faith, and patience para makuha ang license. And the result already came, and yun nga, meron tayong 6,935 na new RNs here in the Philippines. So shout out to everybody who made it on their examination. Sa mga students namin dito sa IPAS, proud kami sa inyo, sa success ninyo, because you have chosen our noble profession. And this is the start of your exciting journey. So join us on these success talks with Miss Lorely for today's discussion para pag-uusapan natin yung story ni Miss Lorely. Ma'am Lor, good morning. Good morning, Sir Ryan. Good morning po. Good morning. Ayan, kumusta dyan, Sir Ryan, sa US? Hi, Ma'am Rachel. Good evening from my side. And of course, yes. Good morning, good evening, good afternoon kasi global din tayo, Ma'am Rachel. Yes. I am on the other side of the world, so it's 12 hours difference. Kung 8:30 dyan umaga sa Philippines, sa ating time, it's 8:30 p.m. So timing na timing din, ano. And it's a gloomy day. Parang 1 week kaming rainy day, Ma'am Rach. Pero anyway, laban pa rin, no? Kailangan healthy always. And of course, thank you so much for this opportunity to host our first ever success talk. And of course, we have here Ma'am Lorelai. Back to you, Ma'am Rachel. Yan, Sir Ryan, dito rin sa Pilipinas, medyo gloomy din. These days, umuulan-ulan. Diyan ba, Ma'am Lori, saan po kayo currently, Ma'am Lori? Sa Tarlac po ba? I'm currently in Cavite po. So, the weather is good. The weather is good. Yes. Thank you for accepting our invitation, Ma'am Lori, to be our first guest in our PNLE Success Talk. Anyhow, Ma'am Lori, would love to know your background. Ano ba yung nursing background natin? Anything that you'd like to share, personal or professional background sa nursing po natin, Ma'am Lori. Over to you po. Yes po. Good morning, everyone. So yes po, I'm Lorelai Panganiban, and I am a graduate of Arellano University sa Manila po, and I am a stay-at-home mom, and I have 5 kids po. So right now, I'm 45 years old, and after graduation, so nagka-problema po dun sa aking birth certificate. So I wasn't able to take my exam right away, and then na-process po siya for 4 long years bago pa po. Then by that time, so parang nawala na ako ng gana, and then I was on my first try sa second baby ko, and then low-lying yung placenta ko. So I need to, nag-advise ng doctor na mag-avoid ko yung stress. So until dumami yung anak ko, nakalimutan ko na yung aking mga pangarap. So and then parang ko na siya, give up ko na siya. I focused on my kids talaga. And then sa family. So, yun po, ganun ang nangyari sa aking career. So, stay at home ngayon, Ma'am Lori, and you have 5 kids. And yung eldest mo, Ma'am, nabanggit mo earlier, 18 years old na. Mag-nursing din siguro yung eldest natin. Ayun. So, I'm very curious to know how you were able to manage and juggle between
itong natin, motherhood responsibilities, parental responsibilities, that you have 5 kids, and also being able to fully focus on your PNLE preparation, Ma'am Lor. Nung nag-decide na po talaga ako na mag-take, nag-usap kami ng husband ko. So, full support naman yung husband ko. Then sabi ko, kukuha tayo ng helper para maghatid sundo sa mga kids. Kasi usually ako talaga yung hatid sundo. And then, so, after that, nung nakakuha na kami, pag morning, so ako magpiprepare ng mga damit. Then, pag nakasend na sila sa school, magpiprepare naman ako para sa review. So, ganun po yung ginawa ko. Hindi ako pwedeng makausap dun sa review po, ma'am. Hindi ako pwedeng, inorient ko na yung mga tao sa bahay. Pagka ganito, nasa discussion ako, wala pwedeng kumausap sa akin. After, mga 5 o'clock, sabi ko, you can talk to me na. Yun, parang inorient ko sila, ma'am, para smooth yung aming sa bahay smooth ang aming flow, so hindi kayo magkaroon ng mga conflict, so ganun po. Ayun, shout out din kay husband is very supportive with the goal, no? Ayun, tulungan talaga ang husband and wife, lalo na kapag may mga kids tayo and we are pursuing something that is big. May it be for the PNLE or for the NCLEX. So talagang kailangan ng collaboration. And nakikita natin na kailangan talaga na may understanding between the husband and wife. Paano ba natin i-manage? Ikaw muna dito, Han. Ako muna dito. Kailangan ako tumutok sa mga pangarap ko. Dahil para to sa pamilya natin. Ganon yung magiging usapan. So Ryan, do you have questions for Miss Lori? Regarding ganun pa, Ma'am Rachel, alam nyo ba na there's a study here in the US that more than 50% ang husband ang gumagawa ng household chores. Oo, ganun kasi dito kasi walang mga helper dito. Oo, so that's really amazing, Ma'am Lorelai. And I can also relate to what you have said that there's a problem in your birth certificate kasi uso talaga yan dati because ako din, when I took my exam, I wasn't able to take the June exam of 2005 kasi yung birth date ko, there's a problem also. So, kailangan niya sa judge Tapos, in front, tapos mag-oath ka na ito, totoong pinanganak ako noong ganun-ganun. Oo, so it took 6 months before na talaga yung ko. So, may mga time talaga na, but thank you so much for your perseverance. So, my next question, Ma'am Lorelai, is, how did you know I-PASS PNLE and what made you decide to choose I-PASS PNLE? Actually po talaga, so yung aking sister-in-law, yun talaga yung aking great motivator talaga. She is working in Qatar. So yung mga friends niya daw, nag-review sa I-PASS. So parang sabi niya, ako na lang lahat sila, nakaalis na. They passed the NCLEX, sabi niya, ikaw, ka na, sabi niya, you go na. Review. Sabi ko, ayoko na. I-give up ko na yun kay God. Hindi. Sabi niya ganun. Everyday tumatawag siya sa akin, sir. Tawag siya, go, review ka na. Nagpasa ka ng application, nag-inquire ka na, nag-pay ka na, lahat siya po talaga. So parang parang inano ko lang siya, plinis ko lang siya. Okay, sabi ko, okay, nag-inquire na ako, tapos nag-pay na ako, ganun. Until nung nakapasa ako ngayon, ganun ang in-motivate niya ako. Sige na, sunod, anong ganun. So siya po ang talaga sa akin sa I-PASS. Through ng mga kaibigan niya rin na nakapasa na, nasa US na yung iba nag-migrate na. So yun po, sa NCLEX sila. So it's good to know po na nalaman ko na merong PNLE sa I-PASS din. So yun po. Doon ko nakita sa Facebook and then nagulat din po ako na, oh my God, may PNLE. Sabi ko, go ko na to. Na-excite po talaga ako. Tapos nakita ko si Sir Ryan. Sabi ko, si Sir Ryan. Sabi ko, go ko na to talaga, go ko na to. Ayun po. Hanggang sa nag-pay na ako and then I'm here na, nakapasa na po, RN na ako because of I-PASS. Okay, that's a great one. So meaning, Ma'am Lorelai, is nauna ka sa NCLEX compare sa PNLE mo? Yes po. Okay. Kaya no wonder din Sir Ryan na pumasa ng PNLE. And that even helped her even more
Kasi kung sa NCLEX, parang nasanay na. Actually, we also had our student in the NCLEX, in the IPAS NCLEX Review and Mentoring Academy, na I think she took the PNLE first pa muna. Pero ang nire-review niya is yung NCLEX. Ginamit niya yung review program natin sa NCLEX para double purpose daw yung gusto niya para makakuha ng PNLE and makakuha ng NCLEX. So she already made it on her examination sa PNLE dahil sa review program din ng NCLEX natin. So shout out to her as well. Nakalimutan ko pangalan ni mga friends kami sa TikTok. Ma'am Lorely, ano pangalan ng sister mo? Would like to thank her as well for really motivating you and pushing you. Sis, go ka na, sis. Oo, i-shout out natin. Maria Lourdes Panganiban po. Thank you so much, Ma'am Maria Lourdes Panganiban. Ayan, moving forward, ano yung masasabi mo, Ma'am Lorely, sa PNLE review program ni IPAS and paano siya nakatulong sa iyo para pumasa ka ng PNLE in your first take kahit matagal na tayong graduate? By the way, would like to shout out Arellano University kung saan gumaduate si Ma'am Lorely, and congratulations po doon sa mga students natin coming from Arellano University na recently pumasa ng PNLE nila nitong May. Good. So for me po, ma'am, talagang hindi ako na-disappoint talaga sa IPAS. Ito yung decision ko talaga, siguro din it was guided by God talaga, na lahat ng info, lahat ng inline, yung parang smooth yung aking journey dito sa PNLE with IPAS. Napaka-smooth po talaga. And then with Sir Ryan B, that yung aming nag-a-assist po sa amin, as in hands down din po talaga ako sa support niya talaga. Grabe yung mga question kung makulit na minsan. Parang yun pala, day off niya. Yung ganun ba? Yung day off niya naman ako. So, grabe kasi Sir Ryan. Tapos yun po, hindi ako na-disappoint talaga. As in, nag-over pa siya dun sa expectation ko, dun sa isang review center. Kasi usually, naririnig ko sa ibang review center, yung parang bibigyan lang ng mga ganito, ganyan, yung parang ganun lang, yung ito dito ka nakita yung parang dedication, yung kagustuhan talaga ng review center na makapasa. Yung parang passion na, hindi lang talaga yung pumasa, parang hindi. Yung parang passion nila na mag-learn yung student, na pumasa. Yung nakita ko po yun dun kay Ma'am Rachel, dun sa lecturers po talaga. Sabi ko, imposibleng hindi ko to, parang sayang kung hindi ko to gagawin kung lahat ng makakaya ko. Yung parang hindi lang yung pasang-pasa, yung parang hindi lang gano'n, yung parang, ipapasa ko. No, parang sayang na hindi ko siya ipasa with flying colors, kumbaga. Kasi napakagagaling ng lecturers po. So actually, in-exceed pa talaga yung expectations ko dito sa IPAS and the lecturers po. And to think po na 2009 pa ako graduate. So parang ang 16 years na ako wala sa school. So parang as a mother, routine na yung ginagawa ko. So pag routine na, so parang dull na yung alam niyo po yun, yung parang dull na yung thinking mo, parang yun na lang, everyday yun na lang yun ang ginagawa. So for me, kumbaga na-counteract siya dun sa yung excitement na nakita ko dun sa lecturers, yung nakita ko yung passion nila. Sabi ko, hindi pwedeng at pasalang ako, gano'n, papasalang, hindi pwede, sabi ko ng gano'n. Binigay ko to yung parang, kasi ang attitude ko po talaga, sir, ma'am, hindi ibibigay, pag ginawa ko yung isang bagay, binibigay ko po talaga siya 100%. Yun yung sinabi ko sa husband ko. So, sabi ko, pag hindi mo ako sinuportahan dito, hindi na lang ako magre-review. Kasi alam mo ugali ko, alam na din po yung ugali ko. So, sabi niya, patay ng helper, ganun. So, sinuportahan niya talaga ako. So, yun po yung ugali ko na ayoko na gawin ng half-half, ganun lang. I wanted to give my all. Yung gusto ko ibigay lahat ng passion ko, lahat. So, sabi ko, 2009, siguro sabi ko, kakayanin ko talaga to. So, hindi pwedeng hindi ko to gawin. Sabi ko ng ganun lang, with all my best talaga. So, yun po, yung pagiging stagnant ko,
ano siya, sir pagka nagle-lecture po kayo, yung parang parang yung nasa movie, na gumaganon yung mga, bumabalik siya. Sabi ko, oh my God, ganito pala ito, bumabalik siya, nag-refresh siya. Yung pala yung rationale ng gabi. Mga ganon, sir, talaga. Yung mga advice ko dun sa mga matagal na naglaylo sa ano, i-continue nyo lang po yung dreams ninyo kasi talagang babalik at babalik talaga yung mga napag-aralan nyo. So yun po, yung program naman po ng iPass, for me po talaga, align siya sa akin talaga. For me as a mother, yung sa personality ko, iPass was perfect for me talaga. Yung parang nakalaan talaga siya sa akin. Kasi unang-una sa mother, ang ano talaga ako sa time, very strict ako sa time. Mayroon mga time ako na fina-follow kasi syempre may mga anak ako na papag-aralin, papasok, kailangan hindi malik, yung ganun. Ako sa time talaga. Focus ako sa time, kailangan hindi mabali yung oras ko na yun. So for me, ang iPass, so hindi na ako gigising ng sobrang aga. Tapos hindi na ako magbibihis, hindi ko maiiwan yung mga anak ko. Yung nandyan lang ako, facilitate ko lang yung helper. So ate, ganito, ganyan. Facilitate ko siya, ito yung mga damit, ito yung pagkain, facilitate ko siya. At least nandyan ako, nakikita ko yung galaw ng mga anak ko, na ma-manage ko sila. Kahit hindi ako mismo yung actively na nag-prepare for them. Tapos pangalawa po, hindi na ako magta-travel kasi hate ko talaga dito sa Maynila, napakahirap ng pag-travel. Minsan po umuupo ako, nagtututbrush, naghihilamos lang po, then upo na ako sa mesa. Until sa hapon po ako niya nakaupo. Minsan sakit-sakit na sa palit ko. Pero talagang ganun po talaga ako. Ayoko nang iniistorbo sa aking studies po. Tapos yun, nakaka-conserve ako ng money. Of course, yung financial kasi hindi ka na magbabaon, hindi ka na magbis-bis, bili ka ng mga damit. Yung parang practical na, pero very important talaga siya for me. Yung ganun, magta-travel, magka-save ng money. Tapos, next po yung mga lecturers natin. Ang gaganda as paulit-ulit yung sasabihin po, napakagaling po, napaka-expert po talaga nila. Yung mga sinasabi nilang mga topic, yun po talaga ang lumalabas. As in, nagulat talaga ako sa, oh my gosh, ito yun. Sabi ko nang ganun. Tapos yung mga topics na binibigay nila, napaka-comprehensive, hindi, kung ano, yun lang ang tatandaan, yun ang lalabas. Yung thought po yung ganun po, napakagaling. Tapos yung questionnaires, wala akong masabi doon talaga. Kung ni-review yung questionnaires talaga, imposible hindi ka papasa doon po sa yung binigay na mga exam namin, ganyan, mga post-it test, imposible po hindi ka papasa doon kung kahit doon ka lang po nag-focus. Yun yung isang nakatulog sa akin talaga. The next po, yung feeling ko dun sa continuity ng lesson. Kasi parang meticulously outlined yung mga topic ang ganda talaga. Ako na parang ang tagal ko nang nawala sa parang hinahanap ko, sabi ko, oh my gosh, paano ko siya idudugtong dun sa mga ganun. Hindi po talaga ako nahirapan, promise sir, ang galing po talaga. Tapos, ang continuity ng mga topic niya. Tapos, nare-remember ko siya, ito pala yung sinabi ni Sir Lim nung ito pala yung lalo na sa MS. So, kailangan alam mo ng kanyang symptoms na gano'n ang galing-galing. Tapos, sa diagnose, di ba? Napakagaling talagang tatatak sa utak ko po. So, for me po, kasi gano'n ako parang ako mag-aral. Gano'n po ako. So, ko talaga siya, na incorporate ko talaga siya sa system ko talaga. Yung parang nag-lecture sa Sir Lim, yung umaano dito yung klase ng sakit, yung kanyang signs and symptoms, yung mga ganun. Umaano siya, yung sa katawan ko, parang na-excite ako pag ganun. Ewan ko, bakit ganun ang feeling ko? Sabi ko, na-excite ako talaga. Pero alam ko, may kaba po ako na alam ko hindi ko siya lahat malalaman or malalearn. Pero na-excite ako. Yun siguro one thing na nakatulong sa pag-aaral ko, yung excitement ko talaga. Yung nakita ko dun sa lecture ko na parang ganun sila, parang kulang na lang i-pour out nila yung emotions nila sa amin. Na-feel ko po yun, yung gano'ng na-feel ko siya na, kailangan ko talaga, hindi pwede yung okay lang. I need to do my best talaga. So yun po, napakaganda ng program ng iPass. And then, ito po sa
sa isa pang gusto ko yung repetition. Yun po, yung repetition master ni Doc Iray at saka ni Miss Jem, talagang kahit na mahaba talaga uulitin for the sake of ganyan, I'm going to repeat this one, ganyan. As in talagang mamamaster nyo na parang, sabi nga ng helper, ate, sabi niya, memorize mo na yan, sinasabayan mo na yung lecturer mo kasi po talaga, kailangan po talaga yung ganun pala. Yung pag nag-iisa ka, parang, gumagano lang siya na yun sinasabi ng teacher, yung lecturer, ganun, alam mo na, hindi mo na babasahin yung, kung pagtingin mo na parang walang kwenta yung hindi mo na tapusin. Sayang sa oras yung ganun. Nakakatuwa po talaga yung, basta hands down ako dun sa ating program, ma'am. As highly recommended ko talaga yun. So, katulad po ng sinabi ko kanina na mahina ako sa memorization. So, nakatulong po talaga sa akin yung malaki yung, yung pagbibigay ng mga teachers ng example, yung may isang lesson, tapos parang i-incorporate nila yung kanilang experience to give an example. So, yun, dun din ako nakaka-relate ng malaki. Yung base sa example, sa nila, sa experiences, sa mga nangyari sa buhay, the actual, yung actual na pangyayari sa katulad kay Sir Lim, yung parang CPR na inaano-ano na rin, ginaganon-ganon. Yung parang machine na lang, sir, nasabi mo. Then I saw it actually sa internet. So, ito pala yung sinasabi ni Sir Dean. So, parang naging malawak talaga yung yung naging malawak yung pag-ano ko dun sa pag-aaral. Hindi na lang talaga ako yung kung anong binigay. Hindi, yung mga sinasabi nila, sir, ng mga lecturer ko, inano ko siya, nire-research ko siya. Ito pala yun. So, the more na internalize ko siya, the more na nagre-remain sa sa isip. So, yun po, napakagaling. Thank you talaga. Walang sawang thank you talaga. Talaga sa IPAS at sa lecturer po. Yun, ma'am. Ang dami kasi. Na-excited din ako. Parang listening to Ma'am Lori's feedback, na-excited ako, Sir Ryan, sa mga upcoming na mga students natin. Kasi makikita ko kay Ma'am Lori Lee, yung excitement ba na I really want this to make it happen. I really want to pass my PNLE. And andun yung excitement niya na makakuha ng lisensya. Kaya nga din, she's doing so much for this goal and not just settling kung ano yung binigay ng educators. Even she mentioned na nire-research pa niya to understand better. Ayun yung mga key components sa mga students natin na talagang pumapasa dahil andun yung excitement, andun yung determination, yung diligence nila. So shout out to you on that, Ma'am Lori Lee, dahil nakikita natin na yung mga kailangan na values ng isang student na meron sila para pumasa at makakuha ng license, andun po sa inyo. Na-mention mo, Ma'am Lori Lee, you are a graduate of 2009, yet hindi, I'd like to point this out doon sa mga viewers natin and sa mga future takers natin, may it be PNLE or NCLEX man yan, kahit anong year pa kayong graduate, it should not be a hindrance for you to make it on your examination. Kailangan, you just have to make really time for this. Kailangan sundin yung mga sinasabi ng educators because they have produced so many students na pumasa for a certain examination. So, hindi dapat maging hindrance kung kailan man kayo graduate. And sabi din ni Miss Lori, Sir Ryan, that she's giving her all. Achiever, ay ata talaga to si Miss Lori giving her all. So, kahit ano yung ginagawa niya, she's giving her all. Not half-hearted yung pag-aaral. So guys, tatandaan natin yan. Na hindi dapat pwedeng half-baked tayo. Dapat fully, tayo. Dapat, kapag magti-take na tayo, dapat alam na natin yung mga talagang natutunan natin natutunan natin yung mga concepts na dapat na binigay ng educators natin. And thank you so much, Ma'am Lori, for pointing that out. Shout out sa lahat ng lecturers natin, si Sir MJ, si Doc Iray, Sir Ryan, si Miss Jem. You know, guys, this will never happen if wala ang cooperation ng student. Kasi kahit anong bigay ng lecturers natin, may it be PNLE or NCLEX man yan, kung hindi rin nagbibigay ng 100% yung student.
So, ayun din, mahihirapan tayo. So, it's a combination and a collaboration of efforts coming from the review program and sa student po natin. So, shout out doon sa mga students talaga natin that's making their time and efforts and everything para makakuha. Sir Ryan, how about you? Hi, Ma'am Lorelei, nung sinabi mo na nag-graduate ka sa Arellano, did you know na nagtuturo din ako ng Arellano before 2009 to 2013 yata. Pero ang daming estudyante ng Arellano, ma'am, kasi tatlo yan, Legarda, Pasay, at saka may isa pa yun, Pasig ba yun? Nakalimutan ko. Oo, tatlo yung So, sa sobrang dami ng estudyante, parang lang din, parang ikot-ikot lang kami. But I've been to Arellano, Legarda, and Pasay. Oo. So, I don't know, baka naging estudyante kita, pero hindi siguro, kasi sa sobrang dami ng estudyante, hindi man makover namin lahat. Oo. So, it's a good thing also that you point it out, because sa totoo lang talaga, masasabi ko talaga na yung ating success, it's not only for those who are smart people, it's not only for those, but for those who are very focused on their journey or focused on their dream. And I think that is what I saw you, Ma'am Lorelei. Ma'am Lorelei, pwede bang sabihin ko sa natin, sa mga viewers natin na you are top 12? Dalawang check na lang. Oo nga eh. You are top 12. Colors. Ayun, Sir Ryan, flying colors. Oo, flying colors. So that's why, yun talaga. That's why at least, Ma'am Rachel, maipapakita natin kung anong kailangan na character ng isang student in order to top, not only pass the board exam, but we want you to top also. Because iba pa rin, di ba? Kahit na iba pa rin pag top notcher talaga. And we are so glad and we are so proud of you, Ma'am Lorelei. And totoo talaga, it's not that time na you graduate, matagal ka nang nag-graduate. But again, wala naman sigurong, ang masabi ko is wala naman sigurong deadline ang success natin. Walang deadline ang pagpasa ng PNLE. So no matter anong age natin, no matter ano ang situation natin ngayon, you are a mom. Hindi biro ang mom of 5. Ako nga, dad of 2 lang ako, pero parang parang Ma'am Rachel, hindi ko na alam, Ma'am Rachel. Sabi nga ng neighbor namin, double trouble daw. O how much more ang 5, di ba? So, that's why I really admire your time management and how you manage your preparation for the PNLE. So, I think we will go moving forward, Ma'am Lorelei. Sa course mo ng review, during your course of your review, what were anong mga challenges and mga fears natin? So, dun sa the course, the entire course of my review, so ang talaga, before sa review talaga, yung aking fear talaga is, yung baka hindi ko kaya kasi more on memorization. So, as I've said, weakness ko, hate ko talaga yan, ayoko niyan. So, yun ang aking pinaka-fear talaga, yung memorization, na baka hindi ko siya kayanin, yun. And then, yung pangalawang fear ko, yung aking, baka bumagsak ako doon sa Palmer, tsaka sa COPAR, tsaka sa CHN. So, yun yung fear ko talaga. Then, yung next po, yung paano ako magka-catch up doon sa mga lessons, paano ko siya i-recall, kung meron pang i-recall dapat, yung gano'n, kung meron pang natira. So, para sa akin, mahirap yung, yung part na yon, yung recall, at saka paano ko siya aaralin ulit. Then, yung next po talaga yung, tawag na to, there were only twice yata na naging absent ako. Hindi naman absent talaga, hindi lang ako naging interactive. There are only twice talaga na hindi ako naging interactive sa lesson kasi ayokong ma-miss yung mga ng lecturer kasi yun ang takot ko na ayokong may ma-miss akong mga concepts na mga kailangan na very important concept. So hindi talaga ako nag-absent. And then so ang ginawa ko po dito usually yung sa challenges naman, ang sa internet talaga
dahil ngayong aking husband ay very supportive siya, so talagang minake sure niya talaga na okay ang aming internet kasi doon talaga ako magbe-base. O parang kumbaga mawawala lahat kung hindi maganda yung internet connection. So yun po, doon nag-provide talaga siya sa akin na magandang internet. So hindi sa akin naging challenge yon. Yun lang ang naging challenge ko yun sa memorization and paano ko siya. Pero actually po, ma'am, yung dahil sa fear ko na yon, doon ako nag-focus sa fear ko na yun eh. Doon ako parang, anong gagawin ko dito sa fear ko na to? Anong gagawin ko para masolusyonan to? So yun po, yung ginawa ko nga, yung inaral ko yung concept, kasi hindi ko siya lahat eh. Hindi ko siya lahat mababasa. Anong meaning ng COPAR, ni ganito, ganyan, ganyan. CHN, anong meaning? Then, kinuha ko lang yung tawag natin, yung parang concept niya. Kung anong concept, kung anong base niya dun sa, yun lang siya ang inano ko, kumbaga tinandaan ko sa mga ang kahaba-haba ng mga babasahin. So yun lang, kumbaga yung aking fear, yung fear ko sa mga dito sa review na to, ginawa ko siya ng paraan paano ko siya ma-solve. Kasi parang anong purpose ng fear mo? Dinamdam mo lang siya, takot ganyan, pero hindi mo siya sinolve. O parang walang purpose yung fear mo. Ang fear mo nandyan, may purpose yan para ma-resolve mo yung problema. So yun ang ginawa ko. So, siguro dahil siguro mature na ako, ma'am, kaya ganun, no? So usually kasi bata, yung immature pa, yung parang puro tawag yun. Siguro ako, the one way that helped me because I was already mature, kumbaga nasa age na ako ng mga ganon. So yun lang siguro ang ma-advise ko sa mga fresh graduate na yung fear, doon ka mag-focus kung anong fear mo, solusyonan mo. Kung saan ka mahina, solusyonan mo. Yung ganun parang gawan mo ng solusyon. So, yun po. Yun lang ang fear ko. So, actually, ma'am, hindi talaga ako for nursing kasi takot talaga ako sa dugo. Talagang galit na galit yung nanay ko talaga sa akin. Galit na galit. Sabi, sige na. Ayun po, so nag-nurse talaga ako. Yung the first experience ko sa delivery room, nahimatay talaga ako, ma'am, nung alam mo na yung crowning na gano'n, nahimatay talaga ako, yung yung mga tapos nung nag-episiotomy na, doon talaga ako nag-pass out talaga, sabi ko, my God, paano ko to gagawin, na ito yung greatest fear ko, ganun. So, because of that, yun yung ma'am, yung inisip ko, sabi ko, hindi pwede, nandito na ako eh. Kung parang nandito na ako, hindi pwedeng ganito lang ako. So, yun, ginawa ko siya ng paraan na hindi pwedeng tatakot ako dito. So, until hanggang sa na-overcome ko po siya. Yun yung isang attitude talaga na yun parang I'm proud of. Kasi pag once nasa isang sitwasyon na ako at inumpisahan ko na, wala talagang giving up. Yun yung naalala ko, sir, yung yung favorite ka talaga, yung pinapaano mong music na Never Giving Up. Talaga umiiyak talaga kapag piniplay niya. Never Giving Up talaga kasi alam nung first experience ko talaga sa hospital, sabi ko hindi ko kaya to. Hindi ko kaya makakita ng dugo talaga, nahihimatay ako. Pero na-overcome ko siya kasi nga gusto ko ma-overcome. Yung parang gumawa ako ng paraan na ma-overcome ko siya, na ma-solve ko siya, na magawa ko yung bagay na to ng maayos. So, yun na po. Amazing. Ayun nga, no? Never give up on your dreams, kahit ano man yan. Kahit gaano kalaki ang dreams mo, never give up on it. Keep dreaming big dreams dahil alam namin with hard work and persistence, makukuha nyo. And I can say, I really salute Ma'am Lori because, ayun nga, as what she mentioned, siguro it comes from her maturity as well, na managing 5 children, hindi nga talaga yon easy, Sir Ryan. Ngayon nga, I'm about to deliver and inisip ko, kaya yung mga bagay-bagay. Kakayanin, Ma'am Rachel. Go. Congrats, Ma'am Shell. Ma'am Lori is the mom of 5. Like, oh my God, we are given with this opportunity, and God will not leave us on whatever challenges that we have, and we just have to trust the process. Yes. And shout out talaga kay Ma'am Lori dahil yung fear niya, ginawa niya ng paraan na very practical.
as a mom of 5, she is already becoming very practical in resolving things. Kung ano yung practical na dapat niyang gawin, yun yung ginagawa niya. Ginagawa ni Ma'am Lori. And that's the reason why she also made her fear into becoming her strength. So kung may mga problema man na darating, whatever it is, alam na alam ni Ma'am Lori yung mga practical na solusyon sa mga bagay-bagay. It's very important as a value as well to be yung ano natin, focus tayo doon sa solution oriented dapat tayo para alam natin kung may mga any challenges man na na-encounter tayo, wag tayong ma-overwhelm doon sa stress natin, but instead talagang bigyan natin ng oras, pag-isipan. We do not rush on things, but pag-isipan kung ano yung mga practical na solusyon dito sa mga bagay-bagay natin. Sa side ni Ma'am Lori Lee, ayun, yung fear niya, memorization. So, kung anong gagawin ko? Dito, problema ko ang memorization. So, ayun, nagre-research ng mga bagay-bagay, paano ko maiintindihan. Because PNLE is knowledge-based na examination. It's also different from your NCLEX approach, and yung approach mo sa PNLE will be different. So, do practical solutions kung ano yung mga challenges natin para magawa natin ng paraan. Kung ano man yung mga fears mo and challenges mo during the course of your preparation. With regards to one of the tips that you have mentioned is to be able to find solution doon kung ano man ang challenges or fears mo when you are going to prepare for your examination. How about, Ma'am Lor, yung practical tips mo po for those who are going to sit for their November na PNLE examination? For the next examinee on the November examination, so dun sa on the on the process of answering the question na po. So yes. On the process na on your exam na talaga. So ang ano ko kasi hindi kasi ako kumain, ma'am. So yun yung nag-migraine. So kasi pag kumakain ako, breakfast lang talaga is coffee. So hindi ako kumakain ng kasi napupupo ako sa ganon. So hindi ako kumain. So nagdala lang ako ng candy. Siguro yung sa NP2 ko and NP3 kasi nag-migraine na ako noon eh. So napansin ko, kaya pala kasi nag-migraine na ako. So doon talaga sa kumakain talaga. Kumain ng Wag lang talaga yung hindi sanay sa food sa morning talaga. Wag na po din talaga kumain, ma'am, kasi magkakaroon ka lang ng stomach upset. So mas lalong masisira yung focus mo sa pag-exam kasi stricto po talaga sila sa oras. Walang sabihin may 1 minute na exam, wala po talaga. Exacto talaga, pass your paper, ganun talaga sila, stricto. So yun, eat breakfast talaga, heavy breakfast kung talagang kumakain kayo ng breakfast. Pero kung hindi kayo kumakain talaga, wag na, mag-candy na lang ganun. Kaya lang, yun nga, ang setback is mag-load, mag-hypoglycemia ka talaga. Yun. So, in my part, yun, nagka-migraine ako. Pero, na-carry ko naman siya talaga. Kasi sanay ako na ganun yung katawan ko. Sanay ako. So, yun, sa mga next, eat your breakfast, tapos kailangan may baon. And then, ang tip ko, practical tip dun sa answering the question is, pag unang basa mo pa lang sa question, intindihin mo na agad, para hindi ka pabalik-balik. So, intindihan mo na, isang reading lang, intindihin mo na yung, huwag na balikan pa ulit yung question na yon. Then, pag tingin mo sa isang choice na tingin mo, nonsense siya, huwag mo nang tapusin. Huwag mo na siyang tapusin. Next choice ka na naman. So, pagka tingin mo yun ng sagot, huwag mo munang sagutan, piliin, tapusin mo, and then ikis lahat ng mga nonsense na talaga. So, usually, nung may mga topic na hindi ko talaga siya na-encounter, yun lang po naalala ko, sabi ni Ma'am Iray, use your common sense. Yun lang ang sabi niya, use your common sense. So, yun na lang, ganun lang ang ginawa ko talaga.
common sense, o saan ba may common sense dito yan? Yun. Ganun lang po ang ginawa ko talaga sa sa exam. So doon naman sa doon sa magre-review pa lang, ang ko talaga, ang tip ko, yung advice ko doon sa magre-review pa lang for this coming November, ang ko talaga is listen. Listen talaga doon sa mga lecturers. Kasi minsan, yung sinasabi nila, ako ma'am, yung parang pinopost nila doon sa mabilis na ako mag-copy. Tapos kung ano yung sinasabi ng mga lecturers, kinokopya ko pa rin po yan. May mga side notes ako. Kasi usually yun yung mga importante. Yung mga side notes nila, yun, kinokopya ko po talaga. And it's true na sabi ni Sir Ryan, trinay ko lahat talaga ng color ng mga highlighter. As in talaga, ang sa akin is yellow talaga. As in true talaga, Sir Ryan, na-prove ko talaga yan. Sabi ko, totoo talaga yung sinasabi ni Sir Ryan. Yellow highlighter talaga. Yung talagang sa isang tingin ko lang, yun na yun. Ganun po, it helped me a lot in my studies. And then next naman po is, next L ko, una is listen, pangalawa is look for the rationale. Kasi karamihan po dun sa examination, yung rationale ang tinatanong. Why is ganyan ba? Sa ganun po, look for the rationale. Kung hindi nyo alam, ano na ngayon ng internet, so kumbaga, sa internet hanapin nyo kung hindi man na topic sa ating discussion, so hanapin nyo sa internet, nandun lang yun. And then hindi kailangan memorize, intindihin mo lang. Kasi pagdating po doon sa sa exam, iba ang mga words. Pagka naintindihan mo siya, yung concept, magigets mo yung sagot. Pero kung minemorize mo po, iba na yung mga words. Well, hindi mo siya talaga masasagot. So next po is love what you do. So mga next reviewer, love what you do. So alam mong goal mo yan that's your goal. So alam mong kailangan mo siyang maabot. So anong gagawin mo? Love it na lang kahit nahirapan ka. So love it, try to love it. Be passionate. Ikaw lang ang magsusolve, ikaw lang ang aabot sa mga pangarap mo. Yung the rest ay mga helping hand lang, support. So kung wala kang tulong sa sarili mo, yung parang, hindi ko kasi, nahihirapan kasi ako, walang ganun. So, nahihirapan ka talaga. So, the best way is to love what you do na lang. Kasi wala ka talagang ibang choice. Ikaw lang ang gagawa niyan for you. So, next po is, the last thing is, and the most important thing talaga na ginawa ko is, I lift everything to God. Kasi sabi ko nga sa mga anak ko, everything that you do is our gift to God. We glorify God by our actions. So ibabalik natin sa Kanya lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. So yun po, I always instill to my children yung attitude of gratitude talaga. And always do everything for God's glory. So yun lang po ang aking practical tips. I'm humbled to listen to your tips na Ma'am Lori because lahat ng yon nagsimula ka sa letter L, Sir Ryan. Listen, love what you do, live it all to God. These are the tips coming from Ma'am Lori Lee. That's a very nice one. Diba? Napaka insightful ng discussion na to because guys, sometimes we are overwhelmed with everything when it comes to our preparation, but when we are able to listen and hear it coming from those who already made it, parang mabibigyan tayo ng, yun nga yes, dapat nga, yun nga yung dapat maging approach ko. I might able to adapt it para at least maging successful din ako sa mga future endeavors ko. And this is really the reason why we are sharing these success talks to our audience out there para naman makatulong tayo sa kanila, maka-inspire tayo at makamotivate tayo ng mga nurses na nagpe-prepare para sa examination nila. Ayun, very important that you are loving what you're doing despite of all the challenges that you guys are encountering. Talagang sinasabi natin, laban RN. Laban lang. Totoo. Ikaw lang talaga ang makakaabot sa pangarap mo. There is no other person. Your educators are there to help you out. But during the time of your examination, ikaw lang ang sasagot. Walang ibang bubulong, kundi ang Diyos lang din ang bubulong ko. Ano ba yung tamang sagot na dapat mong isagot doon sa papel natin kapag ito ay PNLE? Ayan. And we all surrender our fears and challenges to the Lord because whatever our plan is, it should be aligned with His plans
para talagang ma-accomplish natin yung goals natin. Because we might be planning so much, pero iba pala yung gusto ni Lord because He just wants the best for you. And we have to leave it all to the Lord because He is the one who knows kung ano yung pinaka-the best na mangyayari para sa buhay mo at para sa pamilya mo. Sir Ryan, how about you, Sir Ryan? May questions ka ba kay Ma'am Lori or may add up ka doon sa mga LLL na tips ni Ma'am Lori? Well, sa totoo lang, Ma'am Rachel, while listening to Ma'am Lorelai, no, parang I'm learning a lot. Para kahit na educator na ako, one of the educators in IPAS, but I'm still learning from my student also. And those are parang life lessons na sometimes that can be used as a parang hack for those who will be taking the exam this coming November. And sa totoo talaga, we have to face our fears because sometimes our success is only on the other side of fear. So kung hindi natin i-face ang fear, nung sinabi ni Ma'am Lorelai na ano siya sa dugo, may kilala akong classmate na ganun, ma'am. Naalala ko talaga. Hindi makainin talaga siya at kalalaking tao talaga. Tapos ako yung ano niya, tapos, uy, anong nangyari? Friend kasi namin, tapos bigla lang siyang hinimatay nung nakakita ng dugo. So, ayan, no? But anyway, na-overcome naman ng classmate ko yan and he's already in Canada. Parang ganun ba na ano. So, you have to face your fear and of course, it entails a lot of sacrifices. So, yung pag-ano ni Ma'am Lorelai na ano talaga, yung mga ginagawa niya, sacrifice, but it will be all worth it po talaga, no? So, maganda yung mga L ni Ma'am Lorelai. Thank you so much, Ma'am Lorelai. And I think we'll go now to our next question, Ma'am Rachel. Ma'am Lorelai, will you recommend IPAS to your friends and colleagues? If yes, let us know why. Beyond doubt, sir. Beyond doubt. Talaga. As in, hands down talaga ako sa IPAS. So from NCLEX to PNLE, talagang subok ko talaga. As in, subok ko siya. Yung processing pa lang, yun, from the beginning na nag-inquire ako, na nagsagot agad. Yung ganun, very small things, pero it matters to me or to us na nag-inquire or yung mga customers, mga ganun. Yun, importante talaga yun. At unang-una pa lang talaga sabi ko dito na ako. As in talagang pinansin kahit mga small questions, talagang ina-assist nila. And then ito na sa PNLE, so let's talk about the PNLE. Wala akong masabi talaga, sir. As in, the lecturers, ang ganda ng pagkakaplastada ng outline, talagang hindi ako nahilo. As in talagang may connectivity talaga. Sabi ni sir, ito pala yun, ito pala yun, yung ganun. Talagang hindi ako nahirapan talaga magkaroon ng recall and connection dun sa every topics. So yun po, beyond doubt, hands down po ako sa IPAS talaga. And I'm thankful to God talaga na inano niya ako dito. Inilaan niya ako dito sa IPAS. So yun po. No words can express yung gratitude ko, ma'am, sa IPAS talaga. Yeah. Thank you, Ma'am Lorel. At as in, may isa one time nagtanong sa akin, sir, how to be successful? Ang sabi ko talaga is having that attitude of gratitude. So, buti na lang din apply mo yan, Ma'am Lorelai, no? As in, iba talaga ang maibigay if you are so grateful with your life. So, everything, it will just flow smoothly. And siguro, no, with our expertise siguro, Ma'am Lorelai, na ako almost 20 years ako pag-lecture. So, doon ko talaga na kasi may pagka-OC din ako ng konti. I want it that way na, yung parang sa akin kasi is, gusto kong maintindihan ng estudyante, yung level ng estudyante na maintindihan nila yung lecture, yung connectivity talaga. That's why I made that lecture for everyone, especially not only for the smart student, but for every student na kahit anong level ng nila maintindihan at may pasa ang exam talaga. So I'm also, Ma'am Rachel, I would like to shout out also not only to our educators, si Ma'am Miss Jem, si Sir Magtanong, si Doc Iray, but
give me this opportunity to thank you to Sir Ryan. Yes. Ryan talaga, our coordinator, no, for who is always, to Ma'am Benica, Sir Ryan na isang Ryan sa Baguio, and everyone na, sa ating community. And it's a good one also, Ma'am Lorelai, because right now we are evaluating and we want to improve more pa talaga with this program. So that's why I want to make it to best as I can. So thank you so much for the appreciation, Ma'am Lorelai. Ma'am Rachel, back to you. Baka may add ka pa, Ma'am Shell. Ayun, I feel so blessed, Sir Ryan, as your co-founder as well, because when we were just planning the PNLE, I was actually telling Sir Ryan, Ma'am Lor, Sir Ryan, let's start PNLE. And Sir Ryan is like, kasi kung kaya, Sir Ryan, kaya natin to. And you know what? Listening to the stories of our students, this is really the most priceless thing that I can think of, na natulungan natin yung nurse na pumasa, whatever it is, may PNLE, NCLEX, POSCE, whatever it is that they are planning for their lives, because I can see the impact na nagkakaroon sa buhay nila, na change yung life nila, nung na-achieve na nila yung goals nila, na-change nila yung family, ang life, ang status ng family nila, nakatulong sila sa community, and that is transformative. And you can't imagine the impact na ginagawa natin, even though we're sacrificing a lot, but you see the change in the lives of others. That makes me really very excited, and dahil dyan, that's the reason why we're always committed, we're always passionate in what we're doing, kahit marami yung sacrifices, because nakikita namin yung change sa buhay ng ibang tao. Iba yung nakatulong tayo sa iba. Iba yung naka-inspire, naka-motivate tayo sa iba. Because life can be very challenging, pero kapag nakita natin yung transformation ng buhay ng ibang tao, talagang super overwhelming. Yung parang, Lord, thank you for this opportunity na binigyan tayo ng ganito. So we are so blessed. We are so thankful to the Lord for whatever blessings that He has given us, and especially the people behind our community. Kung wala din kasi yung mga tao, kagaya yung Sir Ryan, na nag-educate, ikaw, si Doc Hiray, si Miss Jem, si Sir MJ, si Ben, si Sir Ryan, and everyone in IPAS. So thank you for all the people who are behind this success. And to our students, especially kay Ma'am Lorelai, and to everybody na student natin, congratulations for all your success. Alam namin, simula pa lang ito sa magandang transformation ng buhay ninyo. Tuloy-tuloy tayo doon sa mga pangarap ninyo, because one day you will be able to look back and see, oh my God, all the sacrifices that I've made has already paid off. And thank you that I have believed in myself, dahil hindi ako nag-give up sa pangarap ko at tinuloy-tuloy ko gaano man yung challenges na nadaanan ko. So guys, for you who made it, tuloy-tuloy tayo. And for those of you who's going to sit for their PNLE examination by November, we believe in you that you are capable, you are so much capable of achieving your goal. So wag mangamba, manalig sa Diyos, and trust the process, guys, dahil maaabot nyo yung pangarap ninyo. And thank you to all our students who trusted us. Because even on our first launch, ayun, may mga students na tayo, and we're so thankful and we're so blessed for that opportunity. So congratulations po sa lahat. And I'd like to shout out really to Ma'am Lorelai for believing in yourself, Ma'am. Thank you so much na hindi ka naghinder doon sa kung ano man yung pangarap mo. Even matagal nang graduate, pero tuloy-tuloy pa rin. And because you have already made it on your examination on your NCLEX as well, hopefully nakapag-apply na tayo sa agency para tuloy-tuloy na ang lahat. And salamat doon sa husband mo na very supportive for you, for your kids who are also very cooperative dito sa journey na to. At sa sister mo, Ma'am, for all your support system, thank you so much for them as well. And to you, really, we can see that you have so much value in you. You really embrace the value of gratitude,
yung value of faith natin. You had everything that you need to have for you to become a successful nurse. So, we wish you all the best, Ma'am Lorelai. On your endeavors, Ma'am, we are so proud. This is not a coincidence that you are our student. You are given by the Lord to become our student, and napaka-thankful kami niyan sa inyo, Ma'am Lorelai. Any last words po doon sa mga students natin, Ma'am Lor, sa mga mag-e-exam pa lang ng November examination nila? Any last words? Yes po, doon po muna sa mga classmates ko online. Shout out po sa mga classmates ko. I miss you guys. Hindi na tayo nag-chat-chat. And then sa mga incoming reviewees po, students who are about to take the November exam, I would like to invite po sa inyo to just try IPAS. I will not say anything, just try IPAS. Yun lang po ang may papangako ko sa inyo. And and just do your best and trust everything to God. And I would like to thank po na sa mga aking supporters, sa aking family, sa aking husband, and to my kids, and to my friend. I think Miss Daisy, Ma'am Daisy is here. She is one of my best friend since college. Yes, and shout out po. Yan. And then thank you, of course, kay Ma'am Rachel, kay Sir Ryan, of course, sir. And the lecturer, si Ma'am Iray, I hope po makarating sa kanila, sa mga lecturers, yung aking pasasalamat and my gratitude to Ma'am Iray, to Miss Jem, to Sir Mactano, and of course to Sir Ryan talaga. Sir Ryan B, thank you po. Thank you sa support po, talaga pinaganda niya ang aking picture. Thank you, sir. Congratulations again, Ma'am Lorelai. And somebody also commented here, I think this is Sir Alexis ba? Or Sir Martin. Salamat Sir Ryan and Miss Rachel for making this program. Thank you, Sir Ryan. Dako jud og tabang sa gusto mag-RN. God bless. Congratulations po ulit, Ma'am Lor. This is Martin. Ayan. Congratulations also, Sir Martin, for successfully passing your PNLE. Ayan. Salute na salute kami doon sa mga students natin who are very diligent in studying and in preparing for their PNLE. Thankful kami sa trust ninyo. So, guys, for those of you who are interested of enrolling for our hybrid program by this upcoming November, ayan, hybrid po tayo. Kung gusto nyo purely online, that's possible in IPAS. If gusto nyo din umattend ng face-to-face classes sa Manila Review Center namin sa TAP, then wala din pong problema. You can be able to attend and have the face-to-face classes po natin. Maraming salamat po sa oras ninyo, Ma'am Lorelai. And napaka-thankful po kami sa inyo. And to Sir Ryan Lee, my co-founder here in the IPAS PNLE, thank you so much, Sir Ryan, for the dedication and commitment para sa mga students natin, to all our educators. Thank you so much. This is such a success because we can see everybody is committed para matulungan natin yung mga students natin. So, maraming salamat po sa inyo. Sa mga interesado ng mga students na mag-enroll for upcoming November, magsa-start po yung program natin by July. Message lang po kami dito sa ating Facebook page, IPAS PNLE Review Academy. Meron po tayong promo, upcoming, meron tayong summer promo that you can have the discounted rates po, both for the online and the face-to-face classes po. So message us, you can also email us as well para mabigyan namin kayo ng full details para sa enrollment niyo. Take advantage because we have the existing promo for the summer promo for our November na review program, which will start by July. So for those of you who are interested, message lang po kayo. We look forward to serving you as our student and our next PNLE passer. We're going to maintain the 100% passing rate for our first-time takers for the PNLE program. So Ryan,
Do you have anything to say that you'd like to say to our audience po? Okay, so if you are looking for something that could make your review program or your journey towards RN meaningful, try to connect with us because we will give you the holistic review that you need. And Ma'am Lorelai, thank you, and shout out to you, Ma'am Lorelai. Thank you so much for granting us this success talk. So, Ma'am Rachel, we are hoping for more lives change, more success talks in the future. And of course, thank you for the trust, Ma'am Lorelai. And thank you, Ma'am Rachel, for the trust also, Ma'am Rachel. And thank you to everyone. So, I think that's it, Ma'am Shell. Maraming salamat sa inyo, guys. Have a great day, Ma'am Lor. And we are going to continue our day pumped up and motivated and inspired through the success talks of Ma'am Lorelai. Maraming salamat po sa lahat. God bless po sa lahat. God bless and have a good day, everyone.